Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, July 19, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Microsoft outage. Napahinto ang operasyon ng mga bangko, negosyo at airport sa buong mundo. Libo-libong flights na delay. Sitwasyon sa NAIA, kumusta naman? Napakarami ang gusto kong pag-usapan. Baka humaba masyado, kaya hinahanapan namin. Speech ni PBBM para sa SONA, halos tapos na. Ilang mga Pinoy, inilatag ang mga isyung nais nilang talakayin ng Pangulo sa kanyang ulat sa bayan. Presyo ng itlog, 9 pesos na kada piraso sa mga palengke. Presyo ng manok, mataas na rin. Isang linggo bago ang Paris Olympics, mga atletang pambato ng iba't ibang bansa nagsidatingan na sa Olympic Village. Sa diskarteng Pinoy, tunghayan ang disenyo pandi, magagarang Filipiniana, lumalagong kabuhayan para sa mga Bulakenyo. At sa showbiz, Vice Ganda, unkabogable ang show of support sa It's a Showtime contestant na may alopecia. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nagkakagulo ngayon ang operasyon ng ilang paliparan sa bansa matapos huminto ang computers ng ilang airlines bunsod ng problema sa isang software update. Alamin natin ang sitwasyon sa NAIA Terminal 3 sa Balitang A to Z Live ni Naomi Almojano. Naomi. Alam mo Barbie, kung dati umaabot lang ng ilang dipa ang haba ng pasahero o pila ng pasahero malapit sa check-in counters, ngayon kung makikita nyo sa aking likuran, para itong zigzag. At hindi malaman kung alin ang simula o dulo ng pila dahil nga nagkasala sa labat na ito. Bunga yan ng nagaganap na Microsoft outage sa buong bansa. Apektado ng technical problem ang AirAsia, gayon din ang Cebu Pacific na nagkansela na ng ilang flights. Para makabawas sa siksikan, pinapayuhan ng mga pasahero na huwag na munang magpunta sa paliparan at bibigyan naman sila ng pagkakataon makapag-rebook. Bukod sa Pilipinas, apektado rin ang TV broadcast ng United Kingdom, habang naapektuhan din ang banking system sa Singapore, Estados Unidos at Australia. Base sa Microsoft, nag-ugat ang outage matapos ang software update mula sa cybersecurity company na CrowdStrike. Gayunpaman, nilinaw ng CrowdStrike na hindi ito security incident o cyber attack at natukoy na rin ang depekto sa software at kasalukuyan ng isinasaayos ng kanilang team. Barbie, hindi pa malinaw kung kailan matatapos o mareresolba itong aberyang itong nangyayari sa NAIA Terminal 3. Pero kanina, nag-ikot-ikot na nga ang pamunuan ng Manila International Airport Authority para mamigay ng mga malasakit kits sa libo-libong pasahero na apektado nito at na-stranded dito sa terminal. Yan muna ang latest dito, Barbie. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Naomi Almojano. Isinagawa na ang send-off ceremony para sa kabuuang security forces na ide-deploy sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Lunes. Inilabas naman ng Metro Manila Development Authority ang guidelines para sa mga isasaradong kalsada at mga alternatibong ruta sa mga motorista para sa araw ng SONA. May balitang A to Z si Kim Salinas. It is my honor to present to you the following forces and resources to be utilized to ensure
the success of the third State of the Nation Address. Handang-handa na ang lahat ng tauhan ng iba't ibang law enforcement agency ng bansa para sa ikatlong State of the Nation Address ng Pangulo sa Lunes. Sa isinagawang send-off ceremony sa mga tauhan, aabot sa 23,000 kapulisan ang ide-deploy para sa seguridad ng SONA at hindi raw ito OA, sabi ng ahensya. Bakit natin magiging sabihing overkill? Basta kami, we are fully utilizing our resources. Lalong-lalo na, this is a major event. National event ito, no less than the President. Ibinida rin ng kapulisan ng kanilang anti-drone para makontrol ang alinmang lilipad na drone na hindi rehistrado. Ayon naman sa Quezon City Department of Public Order and Safety, isang lugar lang ang pwede para sa mga progresibong grupo. Tandansorang yung napag-usapan, pero ang request nila kasi is St. Peter. Definitely hindi bibigay yon. Kasi merong reaction ng ang comment ng QCPD. Malapit siyang masyado sa pro-BBM. Hindi pwede paglapitin yun, alam nyo naman siguro. Pansamantalang kansilado na rin muna ang PTC-4 o Permit to Carry Firearms outside of residence. Ipinagbabawal po natin ang pagbitbit ng baril outside their residence sa period na July 20. Mag-i-start po yan ng 12 a.m. until the end of July 22. At ang sinumang sibilyan at uniform personnel na hindi naka-duty na mahuhuli sa mga checkpoint na may dalang baril ay maaaring may kaharaping asunto. Bukod sa maaring makulong, meron pang administrative revocation, possible revocation and cancellation ng kanyang mga licenses. Samantala, halos 1,300 naman ang ipapakalat na MMDA enforcers. Nagbigay na rin ng anunsyo ang ahensya ukol sa mga isasaradong kalsada sa Lunes. Well, alam naman natin, the Commonwealth definitely will be greatly affected by the State of the Nation Address. Unang-una po, meron po tayong sinecure na kalsada na kung saan isasara po natin to as early as 8 a.m. which is the San Mateo Batasan. Kaya naman, payo nila ngayon sa mga motorista. Those who will be traversing coming from Fairview, pwede po kayong dumaan dyan sa Uyo Road, papunta po ng Mindanao Avenue, Congressional, Luzon Avenue, and exiting through EDSA, or probably you can also exit through North Avenue going to Quezon Avenue. Para sa Balitang Ito Z, Kim Salinas. Direkta at simple ang reaksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pag-alis ni Vice President Sara Duterte sa kanyang gabinete. Sa maikling mensahe, sinabi ng Pangulo na desisyon ni VP Sara ang kanyang pagre-resign. Mababatid na kabibitiw lang ni VP Sara bilang kalihim ng edukasyon at sinabing hindi na raw ito magsisilbi sa kahit anumang cabinet post ng Marcos administration. Sinabi rin ni Inday Sara na hindi siya dadalo sa ikatlong sona ng Pangulo sa Lunes, July 22. Puspusan agad ang trabaho ng bagong Education Secretary Sonny Angara matapos ang turnover ceremony mula sa resigned DepEd Chief VP Sara Duterte. Agad pinulong ni Angara ang Executive Committee ng Kagawaran para pag-usapan ng mga polisiya na kailangan ng agarang aksyon. Una sa listahan ng paghahanda sa nalalapit na school year na magbubukas na sa susunod na Lunes, July 29. Nakatakda namang magsagawa si Angara ng Brigada Balik Eskwela bukas Sabado kasama ang MMDA sa Commonwealth Elementary School sa Quezon City. Abiso sa ating mga consumer, konting tipid pa sa pagbabudget dahil inaasahang magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng itlog na ngayon umaabot na sa 9 pesos kada piraso sa mga palengke. Mataas din po ang presyo ng manok mula sa mga local na poultry farms na isinisisi ng isang agri-food group sa pagpasok daw ng imported at umano'y smuggled na supply. Si Ace Cruz may balitang A to Z. Kahit lumiit ang kita sa lugawan ni Nanay Ellie, pinapasa na lang niya ang dagdag gastos sa mga sangkap gaya ng itlog na tumaas ang presyo sa palengke. Tumaas po yung bilihin. Kaya lang di namin pwedeng taasan. Ang tao kasi nagtitipid. Basta't kumita lang kami kahit konti kaysa sa mawalan ng customer. Piso ang tinaas sa bawat piraso ng itlog sa mga palengke gaya ng Mega Q-Mart sa Quezon City. Nasa 7 pesos and 50 centavos hanggang 9 pesos ang presyo ngayon ng kada piraso nito. Samantalang sa Pasig Market naman ay mas mababa ng 50 centavos ang presyo. Ayon kay Egg Board Association President Francis Oyehara, mababa kasi ang supply dahil maraming producers ang nagbawas ng pangitloging manok nitong mga nakaraang buwan. Mataas po yung challenge natin ngayon sa mga diseases, sa mga bacterial, viral,
and also yung toxin level sa ating mga feeds sa patuka. Ito yung tinatawag nating disconnect sa pricing ng itlog, no? Yung retail tsaka yung farm gate prices. Bagay na ikalulungkot na ilan nagtitinda ng itlog gaya ni Violi. Ngayon po, mababa ang kita kasi hindi naman pwedeng hapitin yung presyo kahit na mataas ang puhunan. Gawa ng hindi na mabibili, kawawa naman yung bibili. Bukod sa itlog, mataas pa rin ang presyo ng manok. Batay sa monitoring ng Department of Agriculture, nasa 190 pesos hanggang 250 pesos kada kilo ang presyo. Sa Q-Mart, nasa 210 pesos kada kilo ang presyo ng buong manok. 10 pesos na mas mataas naman sa choice cuts. Madalas lugi kami. Hinahatak ng manok yung ganyan namin, yung mga byproducts namin. Minsan talo, minsan panalo. Kaya nga sabi ko nga, dapat yung imported, hindi na nila pinapapasok dito yan. Bagay na sinagundahan ng Philippine Chamber of Agriculture and Food. Yan ang naging problema kasi malakas ang importation natin. May konting smuggling pa. So, nahirapan talaga yung mga poultry growers. Gayunman, asahang babalik na sa normal ang presyo ng manok sa mga susunod na buwan. Recover na yan siguro kasi naman 32 days lang, ina-harvest na yung manok. So, baka naman pag pumatak ang August, September, bababa ng presyo niya. Nauna nang sinabi ng DA na kanilang tinitingnan kung may nagsasamantala sa presyo ng manok sa merkado. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Matapang na kinastigo ni Senator Riza Ontiveros ang ngayoy burado ng Facebook post ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at sinabing mas marami pang post online ang alkalde kaysa pagdalo nito sa Senate inquiry. Nilinaw naman ni Senate President Cheese Escudero na ang warrant of arrest na nakahain kina Guo at 7 iba pang akusado ay pagtitiyak na dadalo sila sa mga pagdinig ng Senado at hindi para sila ay parusahan. May balitang A to Z si Naomi Almohano. Huwag kayong mag-alala, hindi kami fixated sa'yo. Allergic lang kami sa mga sinungaling. Iyan ang maaanghang na buwelta ni Senator Riza Hontiveros sa Facebook post ni Alice Guo kung saan sinabi nitong tila fixated daw si Hontiveros at Senator Win Gatchalian sa kanya. Patutsada ni Hontiveros, hindi talaga magkakaroon ng peace of mind ang alkalde kung palagi itong iiwas sa mga tanong kaugnay sa pagkakasangkot niya sa mga iligal na pogo sa Bamban Tarlac at pag-iimbento nito ng kwento online. Attendance before the Senate hearings is adherence to the rule of law. So, sadly for you, hindi katumbas ng attendance mo sa Senado ang mayat-maya mong pagsa-social media. Dagdag pa ni Hontiveros, kung nakakalimutan mo, pinapatawag ka dahil nasa gitna ka ng pang-aabuso ng pogo sa mga batas namin na hinayaan mong lumawak dahil sa impluensya mo bilang mayor. Nagsinungaling ka tungkol sa koneksyon mo sa pogo. Nagsinungaling ka tungkol sa pagkatao mo. Paalala naman ni Senate President Cheese Escudero na ang warrant of arrest para kina Guo ay hindi layong ikulong sila, kundi para siguruhing dadalo sila sa mga pagdinig at sasagutin ng alkalde ang mga katanungang ipinupukol sa kanya. Ayon din kay Escudero, walang karapatan ng alkalde na pagsabihan ng Senado sa kung ano ang dapat nilang iprioridad na issue o usapin sa bansa. Well, may prinsipyo sa batas na flight is evidence of guilt. Ang kawalan ng kagustuhang sumuko at voluntaryong magpakita at sumagot sa mga simpleng katanungan, bagaman hindi sa pinapwersang umamin, ay pagpapakita na marahil ay may tinatago siya. Samantala, itinanggi ng kampo ni suspended Bamban Mayor Alice Guo na may kinalaman siya sa mga banta sa buhay na natatanggap ng mga senador na nangunguna sa investigasyon sa pagkakasangkot niya sa iligal na pogo. Ayon sa kanyang kampo, tila isang demolition job ang ibinabato sa suspended mayor at iginiit na hindi ito kriminal. Tiniyak din ng kanyang abogado na hindi totoong nakalabas na ng bansa ang alkalde gamit ang Chinese passport nito. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Kailangang magpakita. Yan ang inihayag ng Commission on Elections kung saan mahalaga ang presensya ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sakaling sampahan na siya ng poll body patungkol sa misrepresentation case laban sa kanya. Kasalukuyan nangangalap ng ebidensya ang COMELEC para malaman kung talagang may paglabag si Guo. Ayon pa sa komisyon, nakatakda silang magpunta sa Bamban para kunin ang registration records ni Guo at masuri na rin ang fingerprint na ginamit niya noong nakaraang halalan.
mukha naman pong hindi pwedeng amanunumpa para sa isang tao, yung abogado. Pagka po sinumpa ang salaysay, ay yung mismong respondent o yung mismong nasasakdal o yung mismong inaakusahan ang kinakailangan pong manumpa. Dalawang bagong low-pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ngayon ng Weather Bureau Pag-asa. Base sa tala nitong Biyernes, namataan ang unang LPA may layong 225 kilometers kanluran ng Calapan City, Oriental Mindoro at gumagalaw ngayon sa West Philippine Sea. Posible itong maging tropical cyclone na tatawaging Butchoy, pero papalayo naman na ito ng Pilipinas. Habang may layong 840 kilometers naman silangan ng Eastern Visayas ang ikalawang LPA o sama ng panahon na kumikilos pahilagang kanluran ng Philippine Sea. Sakaling mabuong bagyo, papangalanan naman ang ikatlo na Karina. Samantala mga ka-A to Z, dagdag ng Pag-asa, may 100% chance of rain sa Metro Manila. Pagdating po yan ng Lunes, July 22, araw ng SONA, dulot ng epekto ng habagat at LPA. Kaya huwag po nating kalimutang magdala ng payong. Naging emosyonal ang mga tagpo sa Especially For You segment ng programang It's a Showtime ngayong Biyernes, July 19. Lakas loob kasing tinanggal ng It's a Showtime host na si Vice Ganda ang kanyang wig para palakasin ang loob ng isang contestant na si April na may alopecia. Naluha naman ang maraming manonood kung saan sa huli nagbigay ang mga host ng group hug sa contestant. Paliwanag ni Vice, hindi na siya naapektuhan kung ano ang sasabihin ng iba, may wig man o wala, dahil may nagmamahal rin sa kanya tulad na lang ng kanyang kabiyak na si Ayon, ang kanyang ina, pamilya, kaibigan at higit sa lahat, ang Panginoon. Ang tagal ng journey ko sa acceptance na pangit anong buhok ko. Mauukray ako nito. Hindi na rin ako affected yung sa mga pangit na pangit sa akin pag walang wig. Yung naku, si Kabayon tatago lang naman yun sa wig. Ah, bala ka. May wig o wala. May nagmamahal dito, no? May wig o wala. At may tumatanggap dito. Bukod kay Ayon, mahal ako ng nanay ko. Tama. Mahal ako ng mga kapatid ko. May wig o wala. Mahal ako ng pamilya ko. Mahal ako ni Lord. Abangan sa aming pagbabalik. 2 araw bago ang SONA ng Pangulo, taong bayan nagsalita na mga kanilang hinaing at hashtag sana sa SONA alamin. At dadagundong na mga atletang sasabak sa Summer Games, nagsidatingan na sa Olympic Village 1 linggo bago ang kompetisyon. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balita A to Z. Dalawang araw na lang bago ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung kayo ang tatanungin, ano ang gusto nyong marinig? Tinanong natin ang ating mga ka-A to Z at naku, marami-rami ang kanilang mga hinaing. Alamin sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Sa Lunes na ang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Batasang Pambansa Complex dito sa Quezon City. Kaya nandito po tayo ngayon sa Quezon City Memorial Circle para malaman sa ating mga kababayan kung ano ang kanilang expectations sa magiging tulumpati ng Pangulo. Para sa working student na si Charles, mahirap balansehin ang pag-aaral at trabaho. Kaya hiling niya sa Pangulo, mas tutukan ang sektor ng edukasyon. Sana po sa SONA, madagdagan po yung scholarship para sa mga batang kapos, sa mga gusto pa pong mag-aral na wala pong pera. Sahod naman ang prioridad para sa chef na si JJ. Kamakailan ipinatupad ang dagdag na 35 pesos sa daily minimum wage sa Metro Manila. Pero hindi pa rin anya ito sapat. Sana sa SONA,
tumaas yung minimum wage natin para yung ating mga OFW ay hindi na pumunta ng ibang bansa para magtrabaho. No? Para sa sorbetera naman na si Angie, kailangan pa ring singilin ang Pangulo sa kanyang pangakong pabababain ang presyo ng bigas. Kasi nung ipinangako niya, mas bagkus na tumaas ang presyo ng bigas. Yung dating 55, naging 60, 65. Diba? Paano kung yung rate nga naman ng tao ay minimum ay 600 plus lang? Ay kulang na kulang yun, sir. Ayon sa Pangulo, halos buo na ang kanyang talumpati. Fine-tuning na lang ginagawa namin. Sila nila lahat bukas at saka hanggang linggo para maging lang para sa zona sa Lunes. Pero paliwanag niya, bagamat marami siyang gustong pag-usapan, kailangan niyang piliing maigi ang mga paksa. Pero siniguro niyang pagkatapos ng SONA, may oras ang mga miyembro ng gabineting mas maipaliwanag ang mga programa para sa taong bayan. Napakarami ang gusto kong pag-usapan. Baka humaba masyado, kaya hinahanapan namin yung prioritize na lahat. Tapos pwede makapag-explain ang ating mga sekretary dun sa mga detalye ng iba. Para sa mga araw-araw na nakikipagsapalaran sa mga lansangan sa Metro Manila, anila huwag nang pakumplikahin pa. Sana sa SONA may ibibigay na solusyon ang ating mahal na Pangulo sa traffic na nararamdaman natin dito sa Manila. Sana sa SONA bumaba na po yung mga pamasahe, katulad po sa mga nagka-college. Yung mga namamasahe pong college, yung mga presyo po ng parang libreng bus lang po, gano'n. Dagdag pa ng ilan, huwag sanang makalimutan ng Pangulo ang ibang sektor, kagaya namang matatanda at mahihirap sa probinsya. Sana sa SONA, mabanggit niya yung ayuda sa mga senior citizen na kagaya namin, ibigay. Sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos ay matupad yung pangarap ko doon sa probinsya namin na magkaroon ng tubig yung mga sakahan sa Pangasinan. Una nang hinimok ng ilang sektor ang Pangulo na ilatag din sa kanyang SONA ang mga direktiba ukol sa mga illegal na pogo at patuloy na harassment ng China sa West Philippine Sea. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Inihayag ni Senator Nancy Binay na handa niyang ikampanya ang kapatid na si Makati City Mayor Abby Binay sakaling tumakbo ito sa pagkasenador sa 2025 elections. Wala pa man inaanunsyo si Abby kung anong magiging plano nito sa susunod na halalan. Habang inanunsyo naman ni Partido Lakas ng Masa President Leody de Guzman na tatakbo sa pagkasenador si Labor Leader Luke Espiritu. Matatandaang tumakbo na rin si Espiritu noong 2022 elections pero natalo. Samantala, pahinga naman raw sa darating na eleksyon ang dating Senator Leila de Lima. Ayon sa kanya, mayroon siyang prioridad na kailangan niya munang pagtuunan ng pansin tulad ng pagsusulat ng kanyang libro patungkol sa mga pinagdaanan niya. Niyanig ng magnitude 7.4 na lindol ang northern Chile, malapit sa border ng Argentina, ayon sa naitala ng European Mediterranean Seismological Center. Base sa US Geological Survey, natagpuan ang epicenter ng lindol 45 kilometers southeast ng San Pedro de Atacama, isang tourist destination sa hilaga ng disyerto. Wala namang naitalang nasirang ari-arian at wala namang naitala ring tsunami warning matapos nito. Nagsimula ng magsidatingan sa Olympic Village sa Paris, France ang mga atletang pambato ng iba't ibang bansa ilang araw na lang bago ang inaabangang Paris Olympics. Kabilang sa mga naunang dumating ay mga atleta mula sa Australia, South Africa, Japan, US at iba pa. Kumpleto sa amenities ang Olympic Athlete Village na tutuluyan ng lagpas 20,000 mga atleta na lalahok sa mismong Olympics at Paralympics na magsisimula sa August 28. Susunod sa ating Diskarteng Pinoy segment, kayo ba ay on the look sa mga gowns at barong pang-okasyon? Alamin kung saan sa Bulacan may winning Filipiniana peg ang Designs for You. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z.
Sa mga naghahanap ng gown, barong at kung ano-ano pang damit na pang-okasyon, baka makita niyo yan sa tinaguriang one-stop shop ng Bagong Baryo sa Pandi, Bulacan. Ating bisitahin ang ipinagmamalaking gawang Bulakenyo na talaga namang diskarteng Pinoy. Sa balitang A to Z yan ni Lane Garcia. Kung usaping fashion lang naman ang tatanungin, siguradong hindi magpapahuli ang disenyo at likhang Pinoy. Dahil ang bumibida sa bonggang outfits ng mga sumasali sa beauty pageants ngayon, gawang Bulakenyo. Kaya naman kung nais nyo ang dekalidad, detalyadong borda, custom-made design ng mga Filipiniana gowns at barong, Disenyo Pandi ang bahala sa inyo. Matatagpuan ang Disenyo Pandi sa Bagong Baryo, Pandi, Bulacan, na itinuturing na isa sa pinakamalaking pagawaan ng tradisyonal at formal na kasuotan na may Pinoy touch. Siguradong hindi kayo maa-out of style sa dami ng pagpipilian. May iba't ibang klaseng wedding gowns, barong, Filipiniana at kung ano-ano pang formal outfits. Maganda na, siguradong suwak pa sa inyong bulsa. Nasa sa ilalim ng Bagong Baryo Multipurpose Cooperative ang Disenyo Pandi na sumusuporta sa ilang mga proyekto gaya ng scholarship program at pagbibigay ng trabaho sa mga Bulakenyo. We support and we give back to community, and isa po doon sa naging project ng aming kooperatiba ay ang pagbibigay ng scholarship program or financial assistance sa mga residente ng Bagong Baryo, Pandi, Bulacan. Maliban dyan ay nagsasagawa rin ng mga trainings ang kooperatiba para makapag-produce ng mga mananahi at makatulong sa kanilang hanap buhay. Para doon sa mga interesado, nai-endorse namin sila doon sa mga patahian, and of course, para naman doon sa iba pa na nangangailangan o naghahanap ng trabaho, kagaya ng pananahi, pwede silang pumunta. Dahil po ang Bagong Baryo Co-op nga po ay nagbibigay ng mga scholarship, nakatulong po ito sa pag-aaral ko mula nung ako po ay first year hanggang sa makatapos po ako. Sa Bagong Baryo Co-op naman po, or Disenyong Pandi, ako po ay nagpapasalamat dahil ako po ay napili sa isa sa mga scholar nila. Taong 2018 ang unang maitayo ang establishmento ng Disenyo Pandi. Layunin nito na maipakilala ang gawa ng bawat miyembro at maipagmalaki hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Para sa balitang A to Z, Lane Garcia. Para sa ating balitang nakaka-good vibes, karamihan na nga sa mga modern mommies talaga namang may pagka-stage parents sa kanilang mga babies. Pero paano na lang kung imbes na ang chikiting ang panoorin on stage? Nako, agaw eksena ang performance ni mommy na siyang kinagigiliwan. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa ekonomistang si Edwards Deming. Sabi niya, ang kalidad ay responsibilidad ng lahat. At yan, ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mula. Kung maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!